We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Magandang hapon mga kapuso. Narito na ang Balitang Southern Tagalog. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Live mula rito sa GMA Batangas Station, ako po si Ace Medrano. Ako naman po si Ivy Saunaragasang. 44 anyos na kasambahay ikinwento ang umano'y pagmamaltrato ng mga dating amo sa loob ng 3 taon. Biktima nagsampa na ng reklamo laban sa kanyang mga dating amo. Ang detalye sa report ni Andrew Bernardo. Mahina pa rin ang pangangatawan ng 44 anyos na si LV Vergara, residente ng Barangay Simlong, Batangas City, sa malapitan. Mapapansin ang mga peklat nito sa iba't ibang bahagi ng katawan. Kwento ni Nanay LV, taong 2017, nang mamasukan siya bilang kasambahay sa bayan ng Mamburao sa Lalawigan. Pero matapos ang 3 taon, dito na umano siya nagsimulang pagbintangan ng mga bagay na hindi niya ginawa at dito na rin umano siya nagsimulang pagbuhatan ng kamay. Yung pong tainga ko, panay suntok-suntok po noong 2020. Tapos po nung ito pong mata ko, ganun din po, sununtok-suntok. Ito po, mga 20 to 22 na po itong kanan ko. Sununtok. Ninampas po ng susi na marami, tapos sununtok ng babae at ng anak. Taong 2021, nang makatakas si LV sa bahay ng amo pero natagpuan din ito sa barangay hall at agad na inuwi sa bahay at saka ikinulong at kinuha pa ang kanyang cellphone. Dahil sa umano'y kalupitan na naranasan sa loob ng mahigit 3 taon, nawala ng paningin si Nanay LV. Hindi po talaga ako tinigilang nasaktan niya at pinukpok po ng martilyo. Tapos po pinapalapad po yung kamay ko. Pagkatapos nila ako po barin at pinukpok po itong 2 kamay ko ng martilyo. June 28 ng taong ito, tuluyang na-rescue si Nanay LV. Nagsampa na rin siya ng kasong serious illegal detention, serious physical injuries at violation of kasambahay law sa mag-asawang amo na sina Jerry at Franz Ruiz. Yung ginawa sa KLB, pwedeng aggravating circumstances ng it's serious illegal detention with aggravating circumstances of cruelty for long period of time saka resulting to the blindness of LV. Imagine, parehong mata niya, bulag, na napakasakit sa atin kasi yan ang ating pinakamahalagang parte ng ating katawan. Ang Occidental Mindoro LGU pinapunta sa Batangas ang pinuno ng Provincial Social Welfare Development Office para tutukan ang sitwasyon ni Nanay LV. Katawan na talagang masakit pa hanggang ngayon at may mga sariwa din daw na nung nakuha nila may sariwa pang sugat. So yun yung nakita natin na dapat tutukan at secondary na lang siguro yung kanilang pangkabuhayan. Nauna nang kinundina ni Senator Francis Tolentino na chairman ng Committee on Justice and Human Rights ang pangyayari. Kukonsulta ko doon sa mga miyembro ng Committee on Justice and Human Rights kung i-akit namin ito para dinggin ng komite itong pangyayaring ito. Sa Martes, nakatakdang isailalim sa pagsusuri ang mata ni Nanay LV. Sinusubukan pa ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog na makuhanan ng pahayag ang mga amo ni Nanay LV na ipinatawag na rin ng MSWDO, Mamburao. Nakatakda namang gawin sa Batangas City Prosecutor's Office ang preliminary investigations sa mga kasong isinampa ni Nanay LV laban sa kanyang mga amo sa August 23. Kasama si Buhay Adante Jr., Andrew Bernardo. Balitang Southern Tagalog.
Mahigit 2 pisong taas presyo sa kerosene at mahigit piso sa diesel at gasolina nakaambang ipatupad bukas August 15. Ang detalye sa report ni Hazel Alviar. Sa ika-6 na sunod na linggo, oil price hike na naman ang sasalubong sa mga consumer ng langis at motorista. Bukas ipatutupad ng mga kumpanya ng langis ang mahigit 1 peso at 50 centavos sa dagdag presyo sa kada litro ng diesel, 1 peso at 90 centavos sa gasolina at 2 pesos at 50 centavos naman sa kerosene. Ang mga pumapasadang jeepney at tricycle driver umaaray na sa magkakasunod na taas presyo sa mga produktong petrolyo. Si Mang Aljo dumidiskarte na lang daw para kahit papano ay may maiuwi sa pamilya. Minsan, ang ginagawa ko, kinakaon ko na lang para ako kumita, halos sinasabay ko na sa presyo ng pamasahe ng jeep. Minsan dati hanggang alas 5, alas 6, ngayon mga alas 7, alas 8, minsan naabot pa mga alas 10. Hindi maganda ngayon dahil tataas naman ang ating kurot. Mahina naman din po ang biyahe pa namin at hindi po masyadong nagpapapasok. Apektado rin daw ang mga delivery rider tulad ni Roynald. Ang gasolina lang namin, 100 kasya na maghapon, ngayon nasa 150 na. Ipon na para sa pamilya, hindi napapadagdag pa sa allowance namin sa araw-araw. Sir, sana ibaba naman para hindi naman kami talo. Ayon sa Oil Management Bureau ng Department of Energy, ilan sa mga dahilan ng oil price hike ang pagtaas ng demand ng langis sa US, nangyaring pag-atake sa isang vessel sa Russia at production cut sa langis ng Saudi Arabia. Hindi naman masabi ng DOE kung magtutuloy-tuloy pa rin ang oil price hike sa susunod na linggo. Dahil nga may production cut, wala silang maibebenta o mai-export na mga raw materials. Merong mga reason na lumaki din yung baba sa stockpile ng US. Ibig sabihin, tumaas yung demand. Pero kung nagkaroon ulit ng pagbabago nung gumanda na naman yung kanilang impact ng petroleum products. Kasama si Buhay Adante Jr., Hazel Alviar, Balitang Southern Tagalog. Rider na nagtangkang mag-overtake, patay nang sumalpok sa likurang bahagi ng 10-wheel truck sa Rosario, Batangas. Tutukan yan sa report ni Denise Abante. Patay ang 42 anyos na rider na kinilalang si Vener Bool, residente ng Batangas City matapos sumalpok ang minamanehong motorsiklo sa likurang bahagi ng isang 10-wheeler truck pasado alas 4 ng hapon noong Sabado. Ayon sa pulisya, tinatahak ng 2 sasakyan ng National Highway ng Barangay Masaya, Rosario, Batangas nang mangyari ang insidente. Ito pong motor ay nasa likod ng truck. Gusto po atang mag-overtake itong motor sa bandang kanan ng truck. Nung siya po ay nag-overtake, siya po ay sumabit dun sa huliang parte ng truck. Naging sanhi po ng kanyang pagkatumba at pag-aksidente. Nadala pa sa ospital ang rider ngunit kalaunay namatay rin habang nilalapatan ng lunas. Hindi rin naman daw nakainom ang suspect nang mangyari ang insidente ayon sa pulisya. Nagkaroon na rin umano ng pag-uusap ang pamilya ng rider at truck driver sa posibleng gastusin sa burol at pagpapalibing sa biktima. Paulit-ulit namang paalala ng pulisya sa mga motorista na palagi ang maging maingat sa pagmamaneho upang maiwasan ang kaparehong insidente. Tayo po ay dapat nasa tamang lane. Tayo po ay maingat sa ating mga gagawin para hindi po mangyari ganitong mga aksidente. Sinisikap pa ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog na makipag-ugnayan sa pamilya ng biktima at sa truck driver para sa kanilang pahayag. Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Ilang magulang at volunteers nakiisa sa pagsisimula ng Brigada Eskwela ngayong araw, August 14. Narito ang report ni Hazel Alviar. Idinaan sa motorcade at maikling programa ang pagsisimula ng Brigada Eskwela ngayong araw sa Batangas City East Elementary School. Nilahukan ito ng mga guro, magulang at ilang miyembro ng pulisya. Pagkatapos ito ay tulong-tulong na sila sa paglilinis. Bukod sa mga classrooms ay higit raw nilang inihahanda ang kanilang gulayan sa paaralan para madali na lang itong tamnan ng mga learners sa kanilang pagpasok. Puspusan na rin ang isasagawang pagkukumpuni sa building na ito na magiging karagdagang classroom na pinondohan ng LGU. Sabi ko sa mga teachers, focus muna tayo sa sa labas, pagpapalinis, at next week po ang classrooms. Kaya kung mapapansin po ninyo, ang ibang classroom ay sarado, ang mga volunteers po ay nasa labas. Isa si Nanay Lisbeth sa maagang nagtungo sa paaralan para sa Brigada Eskwela. Dala ang sariling walis ay nakiisa siya sa paglilinis sa paligid ng magiging classroom ng mag-grade 3 niyang anak. Para makakapaglinis ang paaralan at ito'y ginagawa namin para din sa aming mga anak.
Hindi. Ay, ako okay lang dahil taon-taon talaga ay ako nagbibrigada. Kasabay nito ay pinagbawal na ng Department of Education o DepEd ang solicitation para sa mga gastusin sa brigada eskwela, lalo na sa mga magulang. Kami po hindi masyado na babahala sa financial kasi sanay naman po ating mga stakeholders na sila ay nagdo-donate. Tapos itinatanong namin kung saan nila gusto na ibigay yung or ilagay yung kanilang mga i-donate. Tinanggal na rin ng kagawaran ang paligsahan sa pagandahan ng mga classroom. Pabor raw dito ang ilang pamunuan ng paaralan sa Batangas at Lipa City dahil mas maitutuon ng mga guro ang kanilang atensyon sa aralin ng mga learners. Kasi intended po talaga ang classroom sa mga activities ng bata. Magaganda ng ating mga classroom ngayon. Lalong-lalo na po dito, mayroon tayong 21st century classroom. Kung makikita natin mga learning resources, yung activities ng ating mga teachers, talagang napakasisigla ng mga bata kapag sila nag-aaral. Dahil siyempre, naihanda ang paaralan. Kasama si Buhay Adante Jr., Hazel Alviar. Balitang Southern Tagalog. Mahigit 100 trabaho hatid ng Daily Job Fair ng Lipa City Peso at Dole 4A. Alamin yan sa report ni Denise Abante. Ilang beses na raw na nakapagpasa ng resume at pumunta sa iba't ibang job fair ang 25 anyos na si Earl Joy. Hirap daw kasi siyang makahanap ng trabaho dahil sa kalagayan ng kanyang mata. Senior high school din ang natapos niya. Gayunpaman, puspusan pa rin ang kanyang paghahanap ng trabaho para makatulong sa pamilya at para makaipon na rin para raw makapasok sa kolehiyo. Mahirap po. Kasi po, gawa nga po ng mata ko po. And born po nearsighted. Kasi po, sa hirap po ng buhay ngayon, tapos po, sobrang mamahal na po ng mga bilihin. Para lang po makatulong din po Sa huling tala ng Philippine Statistics Authority, nasa 10.8% ang unemployment rate sa lalawigan ng Batangas noong 2021. Mas mataas kumpara sa 8.2% unemployment rate noong 2020. Kaya naman katuwang ng Department of Labor and Employment at lokal na pamahalaan ng Lipa, nasa mahigit 100 trabaho ang alok ng iba't ibang kumpanya sa mga job seeker sa daily job fair sa lungsod. Pagtitiyak ng Peso Lipa, magkakaroon din sila ng job matching procedure para sa mga kagaya ni Earl na nahihirapan sa paghahanap ng trabaho dahil sa kalagayan nito. Mas malaki na po yung oportunidad na ibinibigay hindi lang sa ating mga kababayan kundi pati sa mga karatig nating mga bayan dito sa Batangas. Nahanapan namin kayo ng inyo pong trabaho na match or tugma dun sa qualifications na meron kayo. We have an equal employment opportunity. Ang 30 anyos na si Grace hired on the spot sa isang production company. Mabilis po. Hindi katulad sa mga recently, medyo mahirap po. Siyempre, pila-pila po eh. Yung mga wala pong mga trabaho, mabilis po sila makahanap ng trabaho. Tingin ng Dole Batangas, malaking tulong ang isinasagawang araw-araw na job fair ng Peso Lipa at iba pang programa ng Dole sa pagpapababa ng unemployment rate sa lalawigan. We are hoping and we are seeing a greener future para po sa ating world of work sa iba't ibang industriya. Hopefully dito rin sa Batangas kasi sabi nga, nag-e-expand ang ating mga negosyo. Never stop believing na makakahanap sila ng trabaho na swak sa kanilang interes. Disente yung pasahod, disente yung workplace nila. Kasama si J. Arman Harris. Denise Abante. Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV. Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV. Balitang Southern Tagalog. Grupong kumakatawan sa mga katutubong dumagat nakipagdialogo sa Quezon LGU upang tutulan ang konstruksyon ng Kaliwa Dam. Para sa detalye, makakasama natin live si Andrew Bernardo. Andrew? Ace, yung Kaliwa Dam ay bahagi ng Build project ng nakaraang administrasyon na layong mag-supply ng tubig sa Kalakhang, Maynila bukod sa Angat Dam. Pebrero ng taong ito na magmarcha ang nasa 300 katutubo mula sa Quezon papuntang Malacanang sa Maynila. Ito'y bilang pagtutol sa isinasagawang Kaliwa Dam sa lalawigan na ayon sa Metropolitan Water Works and Sewerage System o MWSS ay magiging fully operational sa taong 2027.
Isa sa sumama sa alay lakad, ang 59 anyos sa si Conchita Calzado, leader ng katutubong dumagat sa barangay Magsikap, General Nakar. Malawak yung sisirain niya na kagubatan at malawak ang mga mamamayan na maapektuhan, lalo na yung umaasa sa palayan. Kaninang umaga, kabilang rin siya sa halos 100 individual na nagtungo sa Quezon Provincial Capitol na humihiling ng dialogo sa lokal na pamahalaan ng lalawigan tungkol sa proyekto ng national government. Kasama ni Aling Conchita ang ilan pang katutubo na nakatira sa mismong pagtatayuan ng dam sa mga bayan ng Infanta at General Nakar. Bakit kinakailangan na may masira, may magibang lupa, hukayin nila na simula't-simula pa naman na hindi inaasahan na masisira. Ang grupo na kumakatawan sa mga mangingisda, magsasaka at katutubo, personal na hiniling ang tulong ng mga miyembro ng sangguniang panlalawigan. Construction ng access road leading to Kaliwa Dam ang aming hinihingi na ipatigil. Pinakinggan din ni Quezon Governor Helen Tan ang mga hinaingat punto ng grupo tungkol sa proyekto. Sisiguraduhin na nadinig, nakita, na i-check, na validate natin ang lahat ng mga puntos na inilalatag nila. No? Ganon din naman doon sa mga agencies na involved, no? Especially sa punto ng MWSS, no? At NCIP, DENR, DPWH. Panawagan ng mga kabataan sa pamahalaan. Kami po yung mas makikinabang at mas maaapektuhan kung natayo po yung Kaliwa Dam dahil kami po yung susunod na mga henerasyon at magmamana po nung aming lupaing nanuno bilang mga katutubo. Ang grupong Almadam itutuloy umano ang pagkilos para tutulan ng konstruksyon ng proyekto na ayon sa pamahalaan ay magsusupply ng tubig sa Rizal, Cavite at Metro Manila. Ace, kinukuha pa natin o kumukuha pa tayo ng bagong pahayag mula sa MWSS. Pero sabi naman ni Governor Helen Tan ay bukod daw sa MWSS, kakausapin niya daw ng maigi yung iba't iba pang ahensya ng pamahalaan. Ace. Maraming salamat, Andrew Bernardo. Iba't ibang pasilidad sa mga paaralan sa Lipa City, Batangas, inihahanda na para sa nalalapit na pasukan sa August 29. Samantala, mahigit 1,000 mag-aaral inaasahang magbabalik eskwela sa Bulacnin Elementary School sa lungsod. Narito ang report ni Denise Abante. Pangalawang tahanan na raw kung maituturing ng mga mag-aaral ang bawat paaralan. Kaya naman ngayong nalalapit na ang pasukan, puspusa na ang paglilinis at pagsasaayos ng mga silid-aralan at mga pasilidad ng iba't ibang paaralan sa Lipa City para sa pagbabalik eskwela ng mga mag-aaral sa darating na August 29. Maghapon sila na nagkakaroon ng brigada eskwela, hindi lamang yung 14 to 19, kundi yun ay extended pa sa ating mga paaralan. Hanggat may nakikita na lang dapat ay improve, maihanda ang ating mga eskwelahan sa pagdating ng ating mga bata upang masigurado yung kaayusan at kaligtasan ng ating mga bata pag sila'y pumasok sa ating mga paaralan. Ang mga magulang na sina John at Mark, pinaglaanan talaga nila ng oras ang brigada eskwela para matiyak na maayos at ligtas ang papasukan ng mga mag-aaral. Yung mga bata, mas ganahan silang pumasok. Tsaka syempre yung mga teacher hindi naman nila kayang mag-isa eh. Kaya dapat taging full support ng parents. Pwede po naman na tumulong kung walang bata or trabaho na may iwan. Hanggat kami may oras na bakante, ginagawa naman namin ng paraan. Importante po yung para sa kalinisan at para sa mga kalusugan din ng ating mga anak. Samantala, sa inisyal na tala ng Bulacnin Elementary School, inaasahang nasa 1,000 mag-aaral ang magbabalik eskwela sa August 29, 2023. Kaya laking pasasalamat ng grade 1 teacher na si Eden sa suporta ng mga magulang sa pagpapaganda at pagsasaayos ng kanilang silid-aralan. Aniya, handa na rin ang pamunuan ng paaralan sa pagbabalik eskwela ng mga mag-aaral. Opo, handang-handa na po kami dahil sinasabi nga po na ang teacher yan po ay flexible. Pinoproseso pa namin, pero amin po ipinapangako na kami ay tutupad at magiging ready na din po doon sa ipapatupad na bagong curriculum na K-10. Ano man po ang ipatupad ng DepEd, ang Bulacnin Elementary School po ay nakahanda na tumalima sa lahat po ng mga ipapapagawa ng DepEd. Kasama si J.R. Manjares, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog.
Mga kapuso, magpapatuloy ang malinsangang panahon sa ilang bahagi ng bansa. Pero may mga lugar din namang makakaranas sa mga pag-ulan. Sa ngayon ay walang bagong sama ng panahon o bagyo na namamata ng pag-asa na posibleng makaapekto sa bansa. Habagat pa rin ang nakakaapekto sa malaking bahagi ng bansa. Bagamat umiiral ang habagat, walang nakataas na gale warning sa anumang baybayin ng bansa, pero doble ingat pa rin sa mga maglalayag o papalaot na maliliit na sasakyang pandagat. Base sa datos ng Metro Weather, may ulan sa ilang bahagi ng Calabarzon at Mimaropa. Asahan yan sa Rizal, Cavite, Laguna, Quezon, Mindoro Provinces at Palawan. Uulanin din ang iba pang bahagi ng Luzon, pati ang Visayas at Mindanao. May malalakas na ulan kaya maging handa pa rin sa banta ng baha o pagguho ng lupa. Mga kapuso, 7 oras na kawalan ng supply ng kuryente ang mararanasan sa lungsod ng Tanawan at sa bayan ng Alitagtag, Batangas bukas, araw ng Martes, August 15. Simula alas 9 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Bunsod ito ng paglalagay ng mga tapping pole at konstruksyon ng mga linya, kaalinsabay ang pagpapalit ng mga poste at transformers at paglilinis ng mga linya. San Juan, Batangas LGU nakipagpulong at lumagda sa kasunduan kasamang ilang opisyal ng Hongchun-gun sa Gangwon-do Province sa South Korea. Samantala, San Juan Performing Arts Group nagtanghal ng mga katutubong sayaw sa naturang bansa. Alamin yan sa report. Personal na nagtungo sa South Korea ang ilang opisyal ng lokal na pamahalaan ng San Juan, Batangas upang makipagpulong bilang bahagi ng Sisterhood Agreement ng bayan sa Hongchun-gun sa Gangwon-do Province. Muling lumagda sa isang Memorandum of Understanding sina San Juan, Batangas Mayor Eldebrano Salud at Hongchun-gun Mayor Shin Young-jae. Bahagi ng kasunduan ng dalawang bayan ang patuloy na pagpapadala ng mga Pinoy seasonal farm workers sa South Korea. Nakipagpulong din ang punong bayan sa Hangchun Nanumi Volunteer Group na nagbigay ng $2,000 na donasyon para sa mga estudyante ng San Juan. Ginawaran naman ng Hongchun-gun government ng Certificate of Honorary Citizenship ang alkalde ng San Juan bilang pasasalamat sa kontribusyon nito sa kanilang lugar at sa magandang relasyon ng dalawang bayan. Binisita rin ng lokal na pamahalaan ang mga San Juaneñong seasonal farm worker sa Hongchun-gun upang kumustahin. Ngayong taon pa lamang, umabot na sa mahigit 500 seasonal farm workers mula sa San Juan ang nakapagtrabaho sa South Korea ayon sa LGU. Samantala, kasama ring nagtungo sa South Korea ang Sayaw Juan o San Juan Performing Arts Group na nagtanghal sa naturang bansa. Ayon sa grupo, malaking karangalan na maipakilala nila ang galing ng mga kabataang Pinoy at maging ang mayamang kultura ng Pilipinas sa pamamagitan ng pagsasayaw. 15 dancers ang nag-perform sa Hongchun-gun at umabot sa 13 katutubong sayaw ang kanilang itinanghal. Kabilang na riyan ang tinikling, kalatong at ilang Cordillera dance at Muslim dance. Bahagi pa rin ito ng Sisterhood Agreement ng Hongchun-gun at San Juan para sa pagpapaunlad ng turismo, kultura at sining ng dalawang bayan. Hazel Alvior, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Matatag K-10 curriculum sa susunod na school year, inilunsad ng DepEd bilang tugon sa umano'y overloaded na K-12 program. Ang detalye sa report ni Hazel Alviar. Formal nang inilunsad ng Department of Education ang matatag K-10 curriculum nung nakaraang linggo na ipatutupad sa school year 2024-2025. Ayon kay Vice President at DepEd Secretary Sara Duterte, tugon raw ito sa umano'y overloaded na kasalukuyang K-12 curriculum. Both teachers and learners were overburdened with lessons and other school tasks and activities. The result was devastating for our learners. It compromised their mastery of fundamental skills,
such as reading and solving simple math problems. Sa ilalim ng matatag K-10, ilang subjects sa kinder hanggang grade 3 ang tinanggal. Ito ay para tumuon raw sa foundational skills gaya ng literacy, numeracy at socio-emotional skills. Sa grade 1 at 2, magiging 5 na lang ang subjects mula sa 7 at pagdating ng grade 3, saka maidadagdag ang science at sa grade 4 to 10 ay magiging 8 na ang subjects. Tinanggal na rin ang mother tongue subject pero paglilinaw ng DepEd, epektibo pa rin ang K-12 ngayong taon. Maaga lang daw ang ginawang paglulunsad ng K-10 bilang paghahanda sa bagong curriculum. Ayon sa ilang pamunuan ng paaralan, nakahanda naman silang sumunod at ipatupad ang bagong curriculum sa susunod na taon. Mas maganda nga po. Kasi may mga competencies nga po kami na medyo paulit-ulit. Through my experience po, may mga bata po sabi, Ma'am, naituro na po na ninyo kaninang umaga yan. Doon sa mga bawat kompetensiya na dinidesign sa ating mga kabataan, lagi naman ready yung i-implement, no? Lalo na kapag iyon ay nasa period na ng implementation. Kasama si Buhay Adante Jr., Hazel Alviar, Balitang Southern Tagalog. Maagang tumakbo ang mga Caviteño sa fun run na isinagawa sa compound ng isang universidad sa Dasmariñas City sa Cavite noong Sabado. Tinawag ang fun run na Run for Healthy Lungs at inorganisa ng Department of Health Calabarzon na nilahukan ng nasa 500 runners at miyembro ng lokal na pamahalaan na nagmula pa sa iba't ibang probinsya ng Calabarzon. Nasa 5-kilometer at 10-kilometer category ang sinalihang kategorya ng mga runner sa matagumpay na isinagawang fun run. Ayon sa DOH Calabarzon, layo nitong isulong at ipaalala ang tamang pangangalaga sa baga. Bukod sa fun run, nagkaroon din ng Zumba, fun games at nagkaroon din ng activity booth para sa lung literacy at mobile x-ray. Samantala, ang aktibidad ay bahagi rin ng selebrasyon ng National Lung Month. John Lloyd Cruz wagi bilang Best Actor sa prestiyosong Locarno Film Festival sa Switzerland. Samantala, Carmina Villaruel, may regret nga ba na mas pinili ang love life kaysa sa kanyang career? Narito ang report ni Hazel Alviar. Nakamit ni John Lloyd Cruz ang Bucalino de Oro Prize o Golden Jug Award sa ginanap na 76 Locarno International Film Festival sa Switzerland para sa pagganap niya sa pelikulang Essential Truths of the Lake ni Direk Love Diaz. Sa naturang pelikula, ginampanan ni John Lloyd ang karakter ni Lieutenant Hermes Pauparan, isang mahusay na police investigator na nagsisiyasat sa 15 taong kasong bumabalot sa volcanic ash-laden, mysterious impenetrable lake. Kasama rin sa pelikula sina Bart Gingona, Agot Isidro, Paul Jake Paule, Susan Africa, Dido de la Paz at marami pang iba. Samantala, may regrets kaya si Carmina Villaruel pagdating sa kanyang showbiz career. Sinagot ito ni Carmina nang siya ay naupo sa hot seat sa kanyang birthday episode sa Sarap Diba noong Sabado, August 12. Tinanong siya ni Cassie Legaspi kung may regrets ito at diretso namang sinagot ito ni Carmina ng meron. Ipinaliwanag ng Sarap Diba host na ito ay may kinalaman sa kanyang buhay pag-ibig. Nilinaw naman ni Carmina na nagbago ang kanyang buhay nang dumating ang mga anak nila na sina Mavi at Cassie. Ipinanganak ni Carmina ang kanilang kambal ni Zorin Legaspi noong January 6, 2001. Sa Royal Blood, may magaganap na pagtutuos sa pagitan ni Natasha at Diana dahil kay Napoy. Samantala, may masamang mangyayari kay Beatrice. May kinalaman kaya rito ang mga kapatid nila. Abangan ang mga tumitinding eksena sa Royal Blood pagkatapos ng Voltes 5 Legacy. Hazel Alviar, Balitang Southern Tagalog. Ilang Filipino-American high school students mula sa Amerika nagtungo sa Pilipinas para pag-aralan ang kultura at kasaysayan ng bansa. Alamin yan sa report ni Paul Hernandez. Hindi ito simpleng field trip ng mga estudyante. Mula sa Amerika, sa Pilipinas ang destinasyon nila na inisyatibo ng non-government organization na nakabase sa Boston, Massachusetts. Kasama ng Philippine Living Heritage Initiative ang piling Filipino-American high school students para sa isang leadership program. Kabilang sa tour ang misyon na maipakita sa kanila ang kultura at gawin ng mga Pinoy. It is life-changing because there are so many Filipino Americans in the diaspora who have a deep desire to really understand their roots, to know who they are. Pinuntahan ng iba't ibang lugar mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao. Nag-enjoy sa mga Pinoy dish at pumasyal sa mga patok na tourist destination gaya ng Intramuros, partikular sa San Agustin Church, Fort Santiago at iba pa. Just being here in the country, talking to other Filipinos, tasting the foods,
smelling the smells, just being here and really just trying to understand what it's like to live here in the Philippines. By letting them see the beauty of our country, the nuances of our culture, it will establish a certain self-awareness of what it means to lead as a, young Filipino leader with a global mindset. They can come back in their own time and then think about how to give back to the country that we all love. May ilan na gaya ni Riley nakakailang balik na sa Pilipinas pero first time makapag-tour at masilip ang natatagong ganda at kasaysayan ng bansa. And just learning more about our roots, the stuff we might not have known if our parents didn't tell us, or we might not learn in American classes because they're not always in detail. Mahalaga para sa mga estudyante na hindi nalilimutan ang lahi na kanilang pinagmulan. To delve more into the historical aspects of the Philippines, and it's really helped me understand my identity through that lens. Patuloy raw na magsisilbing tulay ang grupo para sa mga estudyante. Para sa susunod nilang bisita, hindi na sila magiging dayuhan sa sariling bayan. Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pa ang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamaiinit na balita mula sa rehiyon. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Kami ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.